Welcome to the Mother's Day episode of A-Mark the Podcast. Siya po si Hazel. At siya po si Mark. At maligayang araw po ng mga nanay sa lahat ng mga ilaw ng tahanan, katulad po niya. Happy Mother's Day to us, Yes. mamas. Pag ganito ba kasama yung mga single dads na Nanay na nanay rin. na din. Siyempre sama na natin. O, sama na natin. Oo. Sige. At yung mga nanay na kahit hindi naman nag-bear ng child, tumatay yung ina Yes. ng mga bata. Alam mo, ano lang naman we've been only at almost 5 years, or a little bit more than 5 years as parents. Kakamustahin na kita. Alam ko meron kang before we got married, meron kang idea about how it is na maging nanay, meron kang mga expectations, meron kang mga fears. But after 5 years, how are you? How am I? Okay. Maaga kasi akong naging responsable. Dahil panganay ako, inalagaan ko yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na kapatid ko. And akala ko, enough na yun. Parang kaya ko na magpaligo sa kanila. Parang, as an ate, as a responsible ate, nung nagkaroon ako ng anak, hindi pala. Ibang klase pala talaga ang pagiging nanay, ang sakripisyo, ang mga kailangan mong responsibilidad. At iba siya. It's really hard, but it's worth every moment. Oo. Doon ko naiintindihan yung mga sinasabi ng nanay ko na kapag naging nanay ka, mas naiintindihan mo. Yung mga time na naghihigpit siya sa akin, yung overprotective siya. My gosh, sabi ko, tingin ko magiging ganun rin pala ako. And most often, kung paano ka pinalaki ng nanay mo, ganun mo rin gustong palakihin ang mga anak mo. May mga babaguhin ka, may mga itutweak ka. Pero dala-dala mo karamihan ng mga aral at kung paano ka minahal ng nanay mo. Meron akong nababasa na ang sabi dun sa article, pag yung magulang mo daw nakita ka as a parent at nagustuhan niya yung nakikita niya at na-realize niya na yung anak niya is becoming a better parent than her. Yun daw isa sa mga pinakamagandang tribute para sa magulang, yung you're being a better parent than they were. Wow. I mean, I Diba? wish I could ask my mom that. Yun lang din isa sana sa yung mga kahilingan mo ba ngayon na sana nandito ang nanay ko. Yeah. Yung to see this, to witness my kind of parenting and actually ask her some things na katulad yan, Mami, ganito ka ba dati no pinapalaki mo kami? Right? But yeah, I think my mom already prepared us for this. And yeah, maraming prayers po. Syempre with the help of the husband. Right. Yung kasi, yung mga magulang ngayon, more primarily yung mga nanay. Kasi yung iniisip ko noon, binabalikan ko yung time na bata pa ako. Ibang-iba pa yung mundo Well, hindi pa po tayo internet age nung bata ako. Ayoko nang banggitin yung taon. Ang concern ng mga nanay noon is just to protect their kids from yung tangible na mga threats, like yung kidnap, masaktan, yung mga ganyan. Madisgrasya, malaglag. Oo. Ngayon, parang ang hirap ng mundo para sa mga nanay. Ngayon, kalaban nyo ito. Yes. Kalaban nyo. Na hindi natin monitor 24/7. Oo, ang dami nyong kalaban na parang ang gusto kong tanungin sa'yo, when you read those things, pag nakikita, na-overwhelm ka ba dun sa trabaho mo na paano ko sisiguruhin na yung anak ko is safe from all of this? Dalawa lang tayo, Yeah, I di think ba? this goes for mommies and daddies. So, hindi natin alam. Like, we only see this sa mga social media. Nakikita lang din natin sa mga co-parents natin or mga kamag-anak na may mga anak din. But, again, iba-iba yung mga bata. And iba-iba rin yung style of parenting ng mga pamilya. Kaya hand in hand talaga, magtutulungan ng mommy at daddy sa pagpapalaki at sa pagbabantay
Oo. Di di Close monitoring. That's very important now, close monitoring and communication. Hindi kagaya nung araw, dahil madalas nga both parents are working 9 to 5, and then, the children are left with the lolas and lolos or yayas. Back then, parang okay tayo. Yeah. Okay naman tayo. Now, kailangan mong, I think, importante, kamusta ang araw mo, anak? Yeah. What did you do in school? Yeah. Kasi parang yung natatanging paraan lang na masiguro mong yung mundo na kinakagalawan ng anak mo is safe for her or Yeah. him is kung sabihin niya sa'yo eh. If Yes, they don't oo. tell you anything, kung ikaw yung tipong magulang na takot yung anak mag-confide, takot yung anak na mag-share, Naku, problema na yun. alam mo ako yun. Ako yun growing up. Dami mong Oo, tinatago. masikreto po ako noon. Kasi ang style kasi ng nanay ko, syempre, I think, lahat naman nga, pag hindi mo sinunod yung gusto niya, magagalit talaga. Masisigawan ka, mapapalo. So, ikaw bilang anak, matatakot ka, hindi mo na lang i-share, lalo na kapag, alam mo yun, hindi maganda yung ginawa mo. Yun yung mga gusto na kong iwasan as a mommy. I think goal natin lahat na hanggang lumaki yung anak mo, magko-confide sa'yo. Yeah. Kahit papaano, ikaw yung mahirap gawin yun, but, sana ako yung best friend niya, sasabihin niya lahat. And, yeah, it's a journey, and it's discovering your children each day, right? Alam mo, nagsisimula pa lang kasi tayo eh. Oo, bata pa Alam po mo, sila. napakadali po kasing sabihin ngayon at this stage na we'd like to assume that we're still in control of them kasi yung mundo nila kami pa lang eh. Yung wala pa silang barkada, wala pang ganun. Literally their world is me and Aisel. Ask us again in like 10 years kung kamusta kami. Oo, kasi totally different story, I guess. Oo, meron akong mga kaibigan na may mga dalagat binata na iba rin pala daw. Yes. Struggle sila. Kung ngayon, yung kakulitan, oo, iba ang kwento rin nila. Yes. Na sabi ko nga, sige hingi akong tip sa inyo pag dumating na kami sa panahong yon, kung ano bang ginawa ninyo. Pero ito, meron ako kasing, I remember one time kausap ko yung mom ko. I was a teenager nung time na yun, and kinukwento niya sa akin lahat ng sacrifices na ginawa niya. I remember this particular story na halos wala na silang pambayad sa tuition namin. Same. As in, saktong-sakto na lang yung pera na nasa bulsa ng magulang ko. Enough na ma-enroll kami. Pero wala nang pagkain. So, syempre, natitirang money na para sa pagkain, sa amin nila bibigay, di ba? Alam mo, ilang araw daw silang kumakain nung karyoka. Oh, wow. Sa Nawasa, malapit sa Ateneo, yung MWSS, may mga tindahan doon. Yun ang kinakain nila. Nung time na yun, when I was hearing it, since immature ka pa, since, ang dami mong whatever's going on in your body is changing. Puberty. hindi siya ganun ka-impactful yung kwento ng nanay ko eh. But now that I'm a parent, hanggang ngayon hindi ko alam kung paano nila sinurvive yun. 4 po kami magkakapatid just like them. And now it's heavier to understand na parang paano nyo nagawa yun? Yeah. I mean, yung mom ko po kasi hindi siya nagtrabaho ng constantly eh. There was a point in her career that she chose to stay home para alagaan po kami. So tatay ko lang po yung kumakayod, nagtatrabaho. Paano niya nagawa yun? Kasi ngayon, 2 pa lang yung anak natin, hindi pa tayo masyadong gumagastos sa tuition. Mura pa lang yung preschool, di ba? Kinder. Yeah. But 4 tayo eh. And like in my parents' case, isa lang nagtatrabaho, naitaguyod. When I asked my dad how he did it, ang sagot lang niya, anak, I just did it. Right. Hindi ko alam how I did it, but I had no choice but to do it, di ba? Ikaw ba? And I'm sure. I have a similar story to tell you. Naalala ko, my mom and dad, they met sa hotel. So both of them hoteliers sila. And
naalala ko parang lagi yata nale-late nanay ko kasi kakaasikaso sa'min. Hmm. O kasi nung time na yun wala kaming kasama sa bahay. Kaya ako rin maagang naging responsableng ate kasi at 6 years old, in charge na ako sa kapatid kong 3 years old. Mhm. Naiiwan na kami. At At 6? 6, yes. Goodness. Oo, may iiwan na silang pagkain. And then papakainin ko yung kapatid ko, maghuhugas akong pinggan, i-sho-shower ko siya before going to bed, so yun. Naalala ko si mami nun, 'pag may sweldo siya, naka-stapler sa isang papel. And siyempre hindi ko maalala kung magkano yun, ganyan, 'di ba? And then growing up, nung kumikita na ako, naalala ko yung senaryong yun, na yung, sweldo ng nanay ko naka-staple sa isang papel. At lagi niya sinasabi na, um, "Masuwerte ka sa trabaho mo because it's something that you love to do." Mhm. Singer ako, lagi kang bihis, lagi kang nakangiti, maganda ang suot mo. Ah, Pahalagahan mo. Dahil Mhm. siya, usual 9 to 5, Yeah. ganyan. Gusto ko tuloy itanong sa kanya ngayon kaso wala na siya 'no, namayapa na. Ginusto niya ba yung job na yun? Kasi gano'n yung sinasabi niya sa'kin, eh, parang hindi niya gusto yung trabaho niya Yung tono nun, niya parang yung tono, oo. oo. Tapos naalala ko ang nanay ko ito yung mga speaking of sakripisyo, wala kaming washing machine. Wala kaming pambili ng washing machine nung bata kami ano. Naglalaba ang nanay ko hanggang 3:00 ng umaga, By hanggang hand, by kinakamay. hand. Goodness. Alam mo yun minsan talagang, alam mo yung may nanay na maselan yung kusot na kusot. Oo. Oo, Nagsusugat yung kamay. susugat ng kamay. Ang puti pa naman ni Ma'am Shi, kitang-kita mo yung sugat. Oo, tapos yung isa pa sa sakripisyo na nalaman ko lang din nung nawala na ang mami ha, Mm. kinuwento lang sa'kin ng mga kapatid niya. My mom was the youngest of 5. And then siyempre nung wake ni mami, nagkakuwentuhan magkakapatid, nito ko lang nalaman na, alam mo ba, ang mami mo was supposed to, be a flight stewardess na. Mhm. Bago ka dumating. Kasi nilipad na siya and Oo. sabi ng mga tita ko yun daw pala ang pangarap niya, maging flight stewardess. As in, okey na yung mga papel niya, tanggap na siya kasi mommy's tall and really beautiful. Mistisa. Oo, tisayin ng nanay ko, hindi ko po Dun palang namana. pasado ka na, eh. Oo, at ang ganda. Daddy, yan, yung picture na yan, Eh. yan, tignan mo, okey, 'di ba? Ang ganda, artistahin. Mm. So, ayun nga lang, alam mo yung mga storya, nabuntis. Ayan. Ayan, ako po yun panganay. Ikaw may kasalanan. Ako ba o yung tatay ko? Ayan. Kaya, ayun, hindi natuloy hanggang sa naging 4 na po kami. Wow. Kaya ang mami, napakataas niyang mangarap para sa amin. Mm. Talagang lagi niyang sinasabi, "Magtapos kayo ng pag-aaral, yan lamang ang maipapamana namin sa inyo." Mhm. And then they both my parents, my mom and dad, like your parents, ni-ready na nila tayo Mm. para sa ito, kung ano tayo ngayon. And, yeah, naisip ko tuloy nun, grabe rin yung sakripisyo ng nanay ko. Yeah. Hindi niya na natupad yung pangarap niya dahil nanganak na nga siya at talagang inalagaan niya kaming 4. Kaya yung mga first flights namin abroad, nakakasama ko kasi ang nanay ko pagka may mga gig ako abroad. Yung isa sa pinaka-memorable na visit namin, it was in Moscow in Russia. Russia. Yeah, and we were in Kremlin. Wala na nga lang akong photos noon kasi noon digital cam pa, tapos ilalagay sa desktop computer 'no, nasira na yung motherboard. But I remember we were in Moscow and then maraming mga cathedrals doon. Mhm. In one of the cathedrals, nakita ko si mami, paglingon kong gano'n, nakatingin siya sa taas at nakangiting naluluha. Mhm. And syempre hindi ko pinakita na I saw that. But nakita ko talaga ang saya-saya-saya niya. Mhm. Back then that was what, maybe 2006, Mhm. probably 2006. Tapos ngayong nawala na siya, namayapa na. Dun nung mga tiyak ako,
Yung kwento ng mga tita ko na ano siya, she really wanted to be a flight stewardess. Yeah. And then going back to that scene na she was teary-eyed and my mom is like that when she's praying, alam mo yun, silently. Na, oo nga no, pangarap pala talaga ng mami ko na maikot ang mundo, ganyan. Biyahe. Makabiyahe, na nakabahagya na bigay naman naming magkakapatid. May ilan siyang lugar na narating. Pero hindi niya nagawa yun kasi naging nanay na siya. Kumbaga, ano ba, tumigil ba ang pangarap niya para sa sarili niya at inilagay niya na lang sa amin. And these are the sacrifices na talagang mas naiintindihan ko ngayong nanay na ako. Right? But yeah, napaka-selfless ng mga nanay. And I'm sure marami po tayong kwento na ganyan na nangyayari ngayon. And I myself, like, I'm a singer. Salamat at kahit papaano nagagawa ko pa rin yan. Kahit may mga anak na ako, patuloy pa rin. Nangangarap pa rin kaming mga nanay. Kung kaya naman natin, ituloy natin. Di ba? Hindi naman, for some, nagiging dahilan nga dahil may mga anak na wala nang time really to, chase one's dreams. But if you can, tuloy natin. Kung ikabubuhay din naman ng pamilya, di ba? But yeah, Yung I get parents emotional. I mean, sorry. I'm sure. Kasi, lalo na pag, di ba, lalo na kapag wala na yung mahal mo sa buhay and then, their birthdays come and, special occasions like Mother's Day. Oo, yung naalala ko kanina, bumili akong bulaklak. Inalay ko kay mami na parang sabi ko, sana nandito siya. Hindi pala nawawala yun. Hindi na mawawala yun. Lalo na pag nanay yung nawala, ang parang tanggap mo pero parang hindi. May ganun. Right? Pa yan? Hindi, ano mo yung, ang pagiging nanay talaga, I think the moment you bear a child, merong nangyayaring hindi lang physical but spiritual change. Yeah. And dahil nanggaling tayo sa sinapupunan ng nanay natin, we are connected. Yes. Still connected. Pag kahit wala na sila, merong from their DNA, or I don't know what you call it, that's in us. And it will forever be here. Yeah. Yung nanay ko naman, ano yan eh. Yung mom ko, just like your mom, very religious yan. She has her way of making sure na uunahin nyo yung Panginoon. Gawin yung sentro yung Panginoon ng buhay nyo. And she never failed to remind us nung time na yun. But in terms of sacrifices, alam ko rin na maraming sinacrifice din yung nanay ko for us. Her career, she chose us over her career. Yeah. Wala namang nagtanong sa kanya. Wala namang nagpuwersa sa kanya. Nagsabi, oo. She just one day decided na I'll focus on my kids. Children, yeah. Diba? Don't get me wrong, yung nanay ko po, napakagaling yan. She's one of the most creative, one of the most sociable people. I remember nung... Pwedeng tumakbo si mama hindi, sa politika. I remember, nagtrabaho siya sa isang, parang it's like an events and advertising company. Parang ganun yung nature ng trabaho niya. So they would hold symposiums, seminars, mga events. Tapos yung nanay ko nagko-conceptualize. Di ba, ang galing niya sa mga ganun eh. Nagko-conceptualize siya ng events. And I remember, nung nag-aaral pa ako, naging active po sa eskwelahan yung nanay ko. And every time magkakaroon kami ng activity kung saan yung section against another section, yung ganun. Pag yung nanay ko nag-design ng costume namin, nag-design ng routine. Panalo. Wala. Lampaso lahat yan. Kasi akala mo may nag-choreograph na professional, may designer na professional. Akala mo ginastosan ng malaking halaga. So si mama pala ang nag-choreograph? Oo, lahat. But pwede ka palang magturo ng choreography. Wala akong nakuha. Kahit kapranggot, wala ho akong nakuha. Yung sa creative side, I don't know where it went. Napunta po lahat I think the creative side went to Shara and Kiko. Pero wala po akong namana. But that's the kind of person my mom is. But then again, yung creativity niya yun, she could have been
kung yun tinuloy-tuloy niya, probably one of the best events organizers and designers and probably event planners in the country. Kung tinuloy-tuloy niya. But Pero kita mo naman, ang talagang pinag-ukulan niya ng panahon, ang trinabaho niya ay raising the 4 of you. yeah, At wala ka naman talagang masasabi sa inyong 4. in that light, Mhm. I remember, Ma'am, isa-share ko na tong Yeah. conversation natin. Siyempre may mga moments na nalulungkot yung nanay niyo for some reason, 'di ba? May dahilan na nade-depress siya or dahilan na nadi-disappoint siya sa mga bagay-bagay. And then one time we were talking, tapos I remember what she told me was, alam mo, Mark, kahit ano pa ang ibato sa akin ng buhay, kahit ano pa ang harapin ko sa buhay, kaya kong harapin 'yan kasi alam ko kayong 4 nasa likod ko. Mhm. Sabi niyang gano'n. And Mhm. to hear that from your mom, parang ang sarap pakinggan na gano'n yung tingin ng nanay mo na literally kasi at the end of the day, you know that kayong mga bata ang buhay niya hanggang ngayon. Kahit wala na ho kami sa poder nila, kami pa rin yung buhay nila. And sometimes I get yung mga memes na pinapadala niya na thank you son for being there for me, mga ganun-ganun, 'di ba? Parang sinasabi niya yun na it's her way of reaching out, tapos yung mga confident siya na whatever happens, nasa tamang landas na kami lahat. And she verbalizes it sometimes siguro pag hindi niya kayang sabihin, naghahanap siya ng meme or GIF na papadala Are niya. you Ganun. are you vocal? You are We are very You're vocal. very We're vocal. very I can vocal. see that, yung I love you, yung hug, ganyan. Kami naman kasi hindi. Mm. Hindi kami ma-hug, hindi kami ma-I love you. Mm. Pero nitong mga kasi nung nag-pandemic, 'di ba? We did miss especially ako dahil sa iyo ako tumira muna Mm. nung pandemic, and then pag nami-miss ko yung pamilya ko, then dun na nag-a-I love you-han na kayo sa messages, and then you try to hug each other kahit naka-face mask kayo nung time ng pandemic, but yan yung isa sa siguro pinagpasalamat kong nangyari na sa mga huling messages namin ng mami ko, nakapag-I love you ako sa kanya. 'Di ba? I love you, ganyan. And ganun din siya. And nanay ko naman, ang mahilig niyang, si mami, she's a very, very grateful person. Lagi yan, thank you anak ha, thank you. Siyempre, pagka tumutulong ka, ganyan, lagi siyang nagpapasalamat. At like your mom, nanay ko napakamadasaalin. Hindi siya biblical, hindi siya masyadong nag-a-attend talaga ng misa. But she would always go to the adoration chapel, offer flowers, and she has a very personal relationship with God. So yeah, I think isa to sa mga naman ako sa kanya, pagiging madasalin. Matapang yung nanay ko ha, when you see her parang hindi, pero nanay ko ang pinakamadasalin at pinakamamalasakit na tao na makikilala mo. Example, like when I learned driving, ayan, marunong na ako. Syempre minsan masisingitan ka ng alam mo na, minsan yung jeep, kakat ka, motor. Uminit ulo mo. Alam mo sasabihin ng nanay ko, hayaan mo na anak, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Doon makita. In fairness kay mami kahit matapang siya, napaka-busilak ng loob niya, right? And those things na pag naaalala mo, yun yung mga bagay na I wanna be like my mom, right? Ikaw, ano yung mga ganong bagay na traits ng mommy mo na gusto mong I wanna be like that? Ako to this day kasi hindi ako ganun ka religiously expressive Yun yung side ng mom ko na gusto kong makuha. Kasi it comes naturally to her yung pag-surrender sa Panginoon. Ang hirap gawin nun. Alam mo yun, napakadaling sabihin, pero ang hirap gawin. Yeah. Sa kanya, natural yun That's one thing I want to learn from her na
pag alam mong hindi mo na kayang harapin, the only solution for that is to surrender everything to God and let Him take over. Oo. Hirap ako doon sa gano'n. Meron ako ikukuwento nga pala. I don't know kung nakwento ko sa'yo ito before, about your mom. Kasi po yung mommy po niya, magba-backtrack lang po ako. Nung kami pa ay boyfriend-girlfriend. Yeah. At hindi ko pa nami-meet yung mom niya. Siyempre, magkukwentuhan kami about her, how she is. So I've heard horror stories about how tough si Ma'am She can be. Talagang matapang po yung personality niya eh. So may halong takot na rin sa katawan ko na ano kaya mangyayari yung first time ko siyang mamimit. So to cut the long story short, lahat po nung iniisip kong posibleng mangyaring masama, wala pong nangyari. And from the moment I met her in person, hanggang nakasama ko na po siya sa buhay namin, I never saw that side of her. Yung matapang, mataray. Wala, never ko pong nakita yon. And one thing that I will never forget was, nagpunta po kami sa Balisin. Okay? Sinabi mo na ba ito sa akin? Hindi ko nga maalala eh. Okay, So, sige. kwento ko sa ito. So, nagbakasyon kami. Ang magkasama po yung sisters niya, mga anak, Sister, brothers. brother ni Aisel, si Ma'am She, mami po niya, tapos ako. Ang nangyari po nagkaroon ng COVID yung brother niya. Yeah, tapos hindi siya syempre makalipad pabalik ng Oo. Maynila. So lahat sila nakalipad kasi na-clear sila eh. Lahat po sila negative, lahat na swab test and everything. So the decision was lahat sila take the next plane out of the island para makauwi sila ng Manila. So ang nangyari was yung brother niya nag-positive. So ang sabi ko, hindi naman ako nag-positive eh. So sabi ko, I'll stay behind habang nandun yung brother niya para may kasama, ganun. So I stayed there, nasa isang unit lang kami. Siya nasa taas, ako nasa baba. Pag may kailangan siya, sisigawan ko siyang ganun. May pagkain siya, Kuya Mark, kung may kailangan siya, ganun. So naayos naman, gumaling. No emergency situation happened. Nakauwi kami after maklear siya. The moment makauwi kami, your mom called me. Nakwento ko ba sa'yo ito? Sige, sabihin mo. She called para me. maalala ko. Ang sabi niya sa akin, anak, sabi niya, anak, hindi ko makakalimutan tong ginawa mo kasi hindi mo naman kailangan gawin yun. Hindi na bata si Abam, he can take care of himself. Sabi niya, pero nagstay ka dun. And to be honest, gusto kitang sabihan na magstay pero nahihiya ako sa'yo. Pero nagkusa ka. Hindi ko alam. Sabi niya ganun. Sabi niya, anak, maraming salamat kasi yung fear ko na may sakit si Abam doon, hindi ako masyadong nag-alala kasi alam kong nandun ka. Sabi niya ganun. Lalo bunso niya yun. Oo, Diyos ko bunso. Sabi ko, Ma'am Shi, hindi po yun, hindi po problema sa akin yun kasi sabi niya, hindi, mo ilang araw ka nawala sa trabaho. I think I was out of work for 5 days kasi hindi ako umalis. So sabi ko, hindi ko naman gagawin yun because in the first place, kung yun ay kapatid ko by blood, I would do the same thing. And since he's my brother-in-law, kapatid ko rin yun sabi niya. And the fact that she would call me and tell me those things and call me anak was totally out of character sa pagkakilala ko sa kanya. Totally out of character. I would never expect her to do things like that. Pero na-appreciate ko yung ginawa niya na nag-thank you siya sa akin. So ang final line nung sa conversation namin yun was, yung pag-aalaga mo na yan, tuloy mo lang sa mga magiging anak mo. Tuloy mo lang kay Aisel, sabi niya. Wag mong titigilan yung pagiging caring mo sa mga magiging anak mo and you will be okay. Sabi ko, Ma'am Shi, wala po yun. It was nothing to me. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pala nakwento sa'yo. Hindi mo nakwento yan. So yeah, that was one of the best memories I've had of your mom na wala total from not seeing that side of her to that na totally out of character yung ginawa niya. Parang nung after nga binaba yung phone, parang ano nangyari? Sabi ko, wait. Pinaprocess ko pa. Ano nangyari? I was asking myself, ano kaya iniisip niya? Tapos, wala lang. It's nice to look back at the memories we've had with our moms. Kasi, as you said, konektado tayo sa kanila.
And I think I can honestly say that I inherited more of my personality from my mom than my dad. I got my physical side, I think, from my dad. But Ako ba? Hindi ko alam. Am I ikaw, more my mom? mom, Really? mom, Really? mom, I would say, talagang Magkasing nakuha mo. tapang ba kami ng nanay ko? Oh, yes. Grabe. Help, ganun. Halata po ba? Hindi kayo. Hindi, Bait alam mo, ko. iba kasi yung tapang at Mhm. iba yung negative eh. Okay. There's a world of a difference. Hindi ka naman negative. Yung tapang Right. mo, I think will help you as a person and will help our kids become tough. Yun yung positive toughness yung sa'yo. Right. Hindi siya yung negative I think na. ako, if there's one thing I asked you the question kanina, ako naman, if there's one thing na gusto kong makuha na ugali ng nanay ko, that's one. Yeah. Pagiging matapang. Nanay ko, sa tingin ko, ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Bukod sa kapatid mo ha. Bukod kay Shara Zambrano, shout out. Tita Shars. Ang iba rin naman ang tapang ni Tita Shara. But yeah, my mom. Napakatapang po ng nanay ko sa lahat ng aspeto. Siya yung mahilig tumalon sa mga bagay na hindi siya sigurado. And she does it all by faith. Yan ang, I think, somehow naman ako sa nanay ko, ang tumalon. For example, Mami, ang ganda ng kotseng to, no? Tapos lagi kong pipicture ako, sisend ko sa kanya. Maya-maya, nadaanan namin yung car dealer na yan. Lika, silipin natin. Silipin lang daw. Silipin natin. Ganyan po. Napakatipid ko hong tao, di ba? Silipin natin. Sige, ang ganda, Mami. O, lika na. Ay, teka muna. Mag-reservation ka na. Parang 10,000 ba yun? O 5,000? Anong reservation, ma? Bilhin mo. Sabi ko, Ma, wala akong pambili. Sabi ko, hindi. Bilhin mo yan. Deserve mo yan. Nagtatrabaho ka. At lalo kang bibiyayaan ng Panginoon ng trabaho. Dahil may binabayaran ka na amortization. Yung mga ganun klaseng tapang ni Mami. Yung tapang niya para itaguyod ang pamilya, financially. Yung tapang niya na ilaban yung naging sakit niya para mabuhay, hindi ba? Grabe ang mommies. Saludo talaga. And to think sila yung ilaw ng tahanan. Yeah. They are the ones who actually keep the family together. Ibang klase silang magmahal. It's unconditional. Kahit na yung mga mister nila ay may mga ginawa ng kasalanan. Yung iba, nangaliwan, kumanan, lahat na ng direksyon, ginawa nila. Pero sila pa rin, yung mga nanay pa rin at talagang sige, tatanggapin kita. Number 1, para buo ang pamilya natin. Number 2, para may ama yung mga anak ko. You know? Grabe. Grabe ang mga nanay. Alam niyo po kung gaano siya halos kapareho nung nanay niya. Yung kwento po niya, itong kwento lang niya. Kwento ko po yung nangyari Ano? Meron po akong matagal na coaching tinitingnan. Alam na niya. Tagal ko nang tinitingnan, literal months. Tapos nagsisendan pa tayo ng mga reviews about it, right? Pag may nakita ko sa kalye habang nagdaday, pipicturean ko pa yun. Sisend niya. Sisend ko sa kanya. Mami, ang ganda ng kulay na to. Ganda pala nung likod. Ang ganda pala nung harap. Ganyan. So, eto na. One time, meron kaming pinupuntahang grocery dyan sa Marikina. Sabi ko, daanan nga natin sa Toyota. Silipin ko lang in person. Gusto ko makita yung loob. Kasi hindi ko pa nakita yung interior ng kotse. Punta kami. Tingin. Nandun yung gusto niyang kulay na white, di ba? Tingin-tingin kami. Walang kaano-ano po. Sabi niya, mag-down ka na. Ha? Mag-down ka na. Yung reservation fee, 50,000 yata po nung time na yung 50 Sabi ko, bakit? Wala na, kunin na natin. Umasim yung tiyan mo. Alam mo, paikot-ikot yung Mark Zambrano. Ayun na, sabi ko, teka muna. Namamshi ako. Medyo mahal to. Ayoko po, allergic po talaga ako sa big purchases Hindi, ewan ko po. Yun yung kung kuripot siya sa ganung mga bagay, kuripot din po ako. So sabi ko, gagawin na ba talaga natin to? When I asked that question, tinignan ko yung mukha niya, nakaganon na siya. Uy, grabe ka naman. Kunin na yan. Hindi po galit, hindi galit. Yung mukha niya na, kukunin na natin to.
bayaran mo na. Parang, I got you. Parang No, ganun. yeah, but kasi may pipirmahan ho yan, ano? Mm. Bago, sabi ko, upo ka dito, pray tayo. Nag-pray tayo, no? As in, sa harap nung pipirmahan natin, nag-pray talaga. Kasama yung ahente ng kotse nasa tabi. Sabi siguro, ginagawa na itong mga to. Oo, para lang kalmahin ka. Nasabi ko, Father God, kasama ka namin dito sa pag-purchase na to and you will provide, right? Mas ito matindi. Oo. Alam nyong it's the right time eh. Dahil yung tinitingnan po namin, wala dun hindi available yung color na gusto namin. And then parang, was it 3 days or 5 days after? Yeah. Tumawag yung ahente. Kasi Usually daw kasi 3 months yung 3 months ang waiting for the variant na gusto namin. After 5 days tumawag. Sir, mag-ano ba po ba kayo? Kukunin nyo na po ba talaga yung sasakyan? Sabi ko, pero sabi mo, 3 to 4 months, ganun. Sir, meron na po dito isang unit, saktong-sakto yung kulay, saka yung model na gusto nyo. Abay, loko-loko pala to eh, no? Sabi ko, binigyan ko yung sarili ko ng 3 to 4 months to prepare. Pero ngayon kailangan. So tawag ako sa kanya, Mami, meron na daw. Ano gagawin? Sige na, nag-reservation na tayo. Talon si Zambrano. Sabi ko, okay. Again, yung ginawa ng nanay niya sa kanya nung time na yon with that orange car, it's the same thing she did with me. But again, minsan po kasi yung tapang ng lalaki, kulang eh. Tanggapin natin yun, guys. Ganun talaga tayo. Pagka sarili natin, feeling natin kaya natin gawing lahat. But there are instances where we need our wives to give us that extra push, that extra dose ng tapang para gawin yung mga bagay. True enough, di ba? Yeah. To this day, pinag-uusapan natin, that was probably the best timing. Yeah. Di ba? Yeah. Pag nakikita namin yung mga batang nakasakay sa likod, komportable, safe, parang, okay, sulit na yung talon. Parang gano'n, di ba? Yes. So again, only mothers, only wives, sila lang po talaga yung kayang gumawa ng gano'n to give that extra push. Yeah, nakakatawa yun. Oo nga, no? Grabe yun. Grabe po yun. As in yung level ng takot ko nun, kung 10 ang pinakamataas, 12 eh. Alam mo yun? Ang cute mo nga eh. Naalala ko yung mukha mo talaga. Dadrive ako pa uwi. Naalala ko, tahimik ako nun eh. Drive tayo pa uwi. Nalulog ko, paano ko babayaran to? So, medyo monthly nito. Panginoon ko, sabi ko, ba itong ginawa ko? Ay, gabi. Anyway, pero ano yun, mothers, again, we'd like to greet all of you. Happy Mother's Day. Alam ko, the world that nag-operate po ang pamilya ngayon, kung saan kayo ang ilaw, ibang-iba na po. Kaya saludo kami to single mothers, saludo kami to single mothers. Grabe po. Grabe. You know, being moms and dads at the same time and, you know, providing and parenting and emotionally, ang bigat-bigat ng dinadala nila. Yun, saludo. Happy Mother's Day po sa inyo. Okay, one last thing. I wanna ask you, ano yung linya lagi ng nanay mo na lagi mong naaalala? Yung mga aral na sinasabi niya? Ang pinaka tumatak sa akin is, wag mong pangunahan ng Diyos. Nung time na I chose to be single for 4 years, sabi ko, ayoko na mag-asawa, ayoko na mag-girlfriend, pagod na ako sa drama, jaded ako. Mami, magiging single na lang ako, bibili na lang ako ng condo dyan, magiging bachelor ako for life. Sabi ng nanay ko, wag mong pangunahan ng Panginoon. Hindi ako naniniwala, Mark, na yung pagmamahal na nilagay ko sa puso mo, wala kang person na bibigyan yan. Hindi ako naniniwala. One day you will meet a wife who is worthy of the love that you have in your heart. Naks. So, thanks, Mom. Di ba? Yun ang laging linya ng nanay ko. Sa'yo, anong linya niya? Okay, maraming linya ang nanay ko eh. Litanya actually. Yung tipong sa pagkainan. Pa-sermon. Oo eh. Iba-iba naman ang nanay, di ba? O wag mo nga hayaan na hindi mo alam kung magkano ang sweldo ng asawa mo. Bakit kaya? Gano'n. Dapat alam mo yan. Ano pa ba? Meron siyang to live is to work. May gano'n. Oo, nakwento mo nga ito nung isang episode. Na ngayong lumaki ako, parang gusto ko sabihin, Mami, hindi dapat to live is to work. Dapat
you have to enjoy din naman. Which, Mhm. on the contrary, siya nagturo sa akin na i-enjoy mo ang kinita mong pera naman. Mhm. 'Di ba? Ano pa ba yung mga dream big. My mom. Malaki siyang mangarap. Ako personally, makontento akong tao. Yeah. Pero siya yung nagda-direct sa amin sa path na, "Oh, ito, mangarap ka ng mataas." Katulad sa kapatid ko na nasa ibang bansa na ngayon, siya yun. You know, mag-practice ka ng nursing, go there, and sumweldo ka ng mas malaki. Eh nako, nilagay niya ako kumanta ka kasi yan ang talent mo. Yeah. So, she's that type, and I think yun din ang gusto ko namang gawin para sa mga anak natin. Mhm. To remind them to dream big, mga anak. Be anything or anyone. Mhm. Yeah. Ang sarap ng buhay pagka alam mong yung nanay mo nandiyan pa rin kahit matanda ka na, no? 'Di ba? I Yes, mean, yes. I'm sure yung mga nangyayaring maganda sa buhay natin, sa buhay niyong mga kapatid, up to now, it's still your mom. Meron kang, kumbaga, direct line to God. Nandun yung mommy niyo ngayon, talking to him directly, probably ordering him around to help them. Yeah. 'Di ba? Kaya sa ating mga anak na buhay pa ang inyong mga magulang, aba, huwag niyo nang palampasin ang bawat araw. Ipakita niyo sa nanay niyo kung gaano niyo sila kamahal, kung gaano sila kahalaga. At Yeah. ang sarap pala sa tenga marinig yung salamat, ma. Mhm. Thank you, mommy. Mm. Ang sarap pala nung may Mm. anak ako. Ang sarap-sarap pala nung thank you, ma. Yung mga simpleng pag-abot ko sa mga anak Lollipop ko. lang, no? Thank you, Thank Daddy. you, mommy. All the more pag tumanda tayo at bihira nating nasasabi ang salamat, nanay. That's true. Ay nako, mapapaluhan niyo po ang mga nanay niyo. Kaya Happy Mother's Day po sa ating mga nanay, ang ating mga bayani, ilaw Mhm. ng tahanan. Pati po yung mga mga stay-at-home fathers na gumagawa ng responsibilities, na gumagawa ng tasks ng mga nanay. Happy Mother's Day din po sa inyo. And of course, sa lahat po ng mga nanay na patuloy na nagpupursige, na patuloy na lumalaban sa buhay para sa mga anak, para sa kanilang mga asawa. Hindi namin alam where you get your strength because honestly, kung ako po ay ilagay sa posisyon niya, kung yung mga challenges na araw-araw niyang hinaharap, yung pagod lang sa pag-aalaga, hindi ko po alam kung kakayanin ko. But when I see her and I see how she does it and I see kung ano yung nagiging resulta sa personality development ng mga anak ko, ang sarap po ng pakiramdam knowing that when you're working, she's just there at home at wala kang poproblemahin. Di ba? Love you. Love you too. Happy Mother's Day, Mami. Thank you. Di Happy ba? Mother's Day po. Oh. Oh, wow! Nakadress pa kayo! Oh, thank you! Oh, thank you! Kantong. Kiss, kiss. Happy Mother's Day, Tita, Mama. Oh, you sit beside Mommy. Thank you. Aba naman. Sus, ang ganda naman. Oh, dito. You sit down. Ayan. Nalunod na si Mommy. Ah, Nalunod na. ang sarap Oh, naman. look at me, ah. What did you say to Mommy? Thank you, Mommy. Anong thank you, Mommy? Ako nga magte-thank you. Teka muna. Anak, nahirapan ka. Aw, thank you for my flowers. Thank you. Di ba? Aw. Say hi, Mia. Hi. Hi, Mia. I Say, love you. say Happy Mother's Day, Mommy. Sabihin mo, Mia. Happy Mother's Mommy. Happy Mothers. Yes, thank you. Oh, wait lang. May papakita ako sa'yo. Oh, ano ba yan? To my katambay, kabarkada, kakwentuhan, pag Wow. madaling araw. Happy Mother's Day, Mami Tita Hazel. Kika. I Papatribute witnessed how you learned and developed as a mother to my pamangkins. And I do applaud you. Nakita ko yung hirap na pinagdaanan mo, but still, nakita kong gaano kakasaya with them. And I'm very sure na my pamangkins will grow up to be really, really good children, really, really good people. Dahil sa'yo at kay Kuya Mark,
And for sure, you will be examples kung ako'y magsisimula na magpamilya. But Soon! anyways, happy Mother's Day. We love you and I'll see you tomorrow. Yes! Thanks, Bye-bye. Tito Kicks. To our ate, my best friend, Oh. and my fellow mom, thank you for always being there for us. Happy Mother's Day. We love you so much. Parang si Oni lang ah. Kamukha ni Mami. Happy Mother's Day, Ate A. We are so blessed and grateful sa love na binibigay niyo sa aming magkakapatid. Kay Mami, kay Daddy, and sa sarili mo ng family. Sila Kuya Mark, Zanlin, and Zamira. I wish you all the best. I love you. Hi, Ate A. Happy Mother's Day. I'm sure Central and Zamira are very, very lucky to have you as their mommy. And I wish you all the best. And hope to see you guys very soon. I love you so much. All the way from Tenerife. See ya. Wow, Tenerife. Sana all. Sana all. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa dalawang daughters-in-law ko today. I would like to greet you and congratulate you and wish you luck. Congratulate you first kasi I see that you are doing it the way it should be done as mothers. Hindi ko pwede i-compare yung the way I brought up my kids kasi ibang-iba. Ang dami ninyong ang daming tumutulong sa inyo, ang daming minsan nakakagulo pero napansin ko sa inyong dalawa, ikaw Aisel and si Nadine, nakatutok kayo to what you think is right regardless of what you see outside, mga social media advices, nakikita ko pareho kayong dalawa. You may do it in a different way pero pareho yung tinatahak ninyo. You want your children you want to raise your children in a way na alam ninyo kung saan papunta. Alam ninyo na hindi sila magugulo. Alam nila na they always have a home, a mother, a father to go home to. So, on that note, I'd like to tell you that I'm so impressed with how you are doing things at nakikita ko yon. I am praying that kasi ngayon medyo hindi pa ganun kalaki yung challenges na tinatahak ninyo. As they grow older, medyo nagiging komplikado na rin yung challenges. Pero kumbaga trained na kayo how to go about it. May ups and downs of course, pero whatever it is, kung may maitutulong ako at saka si Eileen, we will always be here for you. Pero okay na kayo. So, happy ako as a mother to the both of you. And happy Mother's Day din sa inyo. I love you both. Bye-bye. Hi, mahal ko. Happy Mother's Day. Siyempre, hindi pwedeng palampasin yung chance na pasalamatan ka for all that you've been doing, especially here on Mother's Day, on your special day. Alam mo, lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko na naka-jackpot talaga ako. And I mean that completely, and I mean that with all sincerity dahil, alam mo naman, from day one, pinagdasal ko. Even before I met you, pinagdasal ko na sa Panginoon na sana ipagkaloob sa akin yung partner na hindi lang makakasama habang buhay pero would be the perfect complement to my personality. And alam mo rin naman na from day one, nakita ko na sa iyo yung qualities that would make such a great mother, such a great wife. And nakikita mo naman how our kids are growing to be such sweet princesses. Dahil sa iyo yun, Mami, and I can't thank you enough for doing all the things you've been doing for our family. I want you to know that I see it, that I am grateful for it, and I'm grateful for you sa lahat ng ginagawa mo for us.
And talagang swerteng-swerte ako dun sa departamento na yun. Jackpot nga eh, di ba? Sabi nila. And you know, I always pray na magkaroon ako ng pagkakataon to make you feel every day that I am grateful for who you are and grateful for the sacrifices you've been doing for our family. And sana yung pagmamahal mo sa mga kids natin, yung pagmamahal mo sa akin, sana hindi na maubos yan, forever na yan. I honor you and I thank you for being such a great mom. And I'm sure that if Mom Shi was here, she'll be very proud of you. Dahil alam naman niya how much love you have to give, and you're showing all of that to us right now as my wife and as the mother of Zandrine and Zamira. Mahal na mahal ka namin, Mommy. And whatever it is that goes through your head and your heart sometimes, papagod ka, just remember that me and Zamira and Zandrine will always be here for you. And we love you, and that will never change. I love you.